Attorney Trixie Cruz Angeles, isang kilalang abogado at dating tagapagsalita ng Malacanang ay nagbigay na ng pahayag kaugnay sa kontrobersyal na isyu ni Senator Jinggoy Estrada at Kumar. Sa kanyang pahayag, mariin niyang ipinahayag ang kanyang damdamin na tinilabas sa mga demonay katiwalian ng dalawang politiko. Ayon kay Attorney Trixie, marami umanong mga ebidensya na nagsusulputan na maaari makapagpatunay sa mga kasong kinakaharap ni Jinggoy at Kumar. Binanggit niya na oras na upang bigyan ng hustisya ang taong bayan at dapat lamang na makulong ang mga dapat makulong. Ani pa niya, hindi maaaring palampasin ang ganitong mga isyu ng korupsyon at nagiging hadlang ito sa pag-unlad ng bansa. Dagdag pa ni Attorney Trixie, kinakailangan ang mahigpit na pagtutok ng mga otoridad upang siguraduhin na mananagot ang mga may sala. Ang mga pahayag na ito ni Attorney Trixie ay umamni ng samot-saring na aksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor ng lipunan. May mga sumasang-ayon at nagsasabing tama lamang na lumabas na ang katotohanan, habang may ilan naman na nagtataka kung ano ang tunay na motibo sa likod ng mga pahayag na ito. Patuloy ang mga mamamayan sa pag-abang sa susunod na hakbang ng mga kinauukulan upang malaman kung ano ang magiging kapalaran ni Jinggoy at Kumar. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Thank you kay Veron. Dog kit contains, sabi ni Honey Miles, dog kit consists or contains lots of dogs to be tested. Mayroon ba dyan sa Pilipinas one drug like ano lang? Actually, maraming, yun ang sabi, yun ang testimony ng mga technicians. So, yun ang sabi nila, one drug lang. Yung test that was taken. So, maraming kinds of tests apparently. Sabi ni JM, wag niyo po kaming iwan. We need you to defend PRD and DPSR. Kailan ko ba naman kayo iniwan? Ba't naman ko kayo iiwan? Ayoko nga sana tumakbo di ba? May nagsasabi, takbo ka. Naku. Isa lang ang pwede makapag-utos sa akin yan na hindi ko kayang hindian. Ito, tama si Ben, sa Sir Nan Ben Canoy. Sabi niya, bakit mas busy sila sa pagkatao ni Morales kaysa sa alleged leak? Yun naman kaya ang topic ng Senate hearing. Correct, mismo yan. Thank you very much. Kasi yung comment na hinihintay ko. Ganito, no? Sa katagal-tagal, 5 oras yung hearing. Pero about 3 or 4 hours of that, siguro 3 hours of that, binabakbakan lang ng binabakban si Mr. Morales. Tapos paulit-ulit. May surprise witness pa. Pero yung surprise witness is sa pagkatao pa rin ni Mr. Morales yung testimonya. Hindi yung document. Hindi yung leak. Hindi yung sinalagba yung investigasyon. Ay, hindi. In fact, in the entire hearing, tama si Sir Nanden, kasi wala man lang nagtanong, teka, paano yan lumabas? At hindi man lang tinalakay ng PIDEA itself. Hindi niyo ba napansin? PIDEA, ganito yan. Hindi yan, totoo kasi walang control number, walang ganito. Yung mga kotse na yan, standard naman nilalagay yan kasi may soft copy yan sa computer, may ganito. It doesn't say anything about the leak. Thank you kay Rizali. Oh. Diba? Rizalin. Paano binombard? I get it. So, hindi na yata, meron nang hindi ipapatawag si Bato. Because na-persuade siya ni Senator Cheese. Thank you kay Wawi.
Nagtampo si Senator Bato tungkol, okay, let's deal with the video. So okay na, yung mga concerns natin about wiretapping na wala na lahat because katakataka, who is this guy? Yung Eric Santiago ba yun? Oh, yung Eric Santiago, kakaiba yung sagot. Hindi ba kayo nawindang? Noon pa lang nakikita ko na magagalit talaga si Senator Bato eh. Umpisa pa lang, nagbabasa siya ng statement niya. So nagtataka ako, bakit yung dalawa were there? So since they were there, ibig sabihin, waiver na rin yun. Hindi na sila magpa-file ng Anti-Wiretapping Act. Ito namang yung Eric Santiago, yung Picoy, parang alam niya na tinatap siya. Kasi sabi niya, he was laying a trap para ma-invite siya sa Senado at meron siyang maipapresenta ng mga dokumento. Kasi nakakasawa na yung hearing, ganito, ang daming mga tanong, ang daming mga ganyan. Nakakaloka, pakialamero lang talaga. Sorry. Wala siya. Ang tanong na lang is, meron ba siyang personal knowledge tungkol dun sa issue itself? Pero tama yung reaction ni Senator Bato. I agree. He was trying to manipulate people into getting to sit at the Senate hearing. Tuloy, hindi na sumite yung mga dokumento. Kung ako yun, tama yung ginawa ni Senator Bato kasi pinasubmit niya muna yung documents, titignan muna ni Senator Bato at titignan niya kung ito ay germane, kung ito ay relevant dito sa mga pinag-uusapan. Sabi ni Green Direction, si Sir Morales ang tipong masarap katrabaho kapag matino ka kasi tipong hindi siya sip-sip at pupunain niya yung boss niya kung aanga-anga sa performance. Normal na parati, palagi siyang kinaiinisan ng mga boss. No po, and don't cross-examine me on this. No, somebody sent it to me online. And nung time na yun, wala pang hearing. So, tinignan ko. It's intriguing, but no pictures. And no witness statement. Alam nyo, kasabihin ko naman yan kung sakasakali, kasi nagiging relevant yan. Wala, it's the same things na nilabas ni Maharlika. Nothing new. Sabi ni Busy Bees, palusot na lang yung ni Picoy kasi nahuli po siya sa CCTV. Pwede rin. Huwag kayong mag-speculate ng ganyan. You guys are terrible about this. I saw the document which is the same that Maharlika presented. Okay? Nothing more than that. Nakita niyo yung confidential informant? No. Take note what Maharlika presented. If she's withholding certain documents, I did not see those. Okay? Huwag po kayong speculative. May mapapahamak sa ginagawa ninyong yan. Yes, sabi ni Dina, pwede bang makontempt si Picoy nung oras na yan? Opo. He could have been. Kasi, there's a full, there. And akala ni Senator Bato, he was going to testify on the occurrence there. Yung pala, sabi niya, hindi, gawa-gawa ko lang yan para makaupo ako dito dahil meron akong sasabihin. Sabi tuloy ni Senator Bato, and he is correct, nagsinungaling ka pala, so bakit ako maniniwala sa'yo? Kawawa yung Santiago Picoy, halata mong nagsisinungaling at restless siya. Yung babaeng katabi niya naghilamos ng mukha, nakakahalata siguro na sinungaling yung Picoy. Hindi, ridiculous kasi yung statement niya. Parang, ano yun? Na kinausap mo sino yung isa? Kinausap niya yung si Enriquez kinausap niya yung Enriquez at parang pinainan siya na, i-handle natin yung information na yan kasi matitegi yan, gano'n. Sinabi rin naman ni Senator Bato na ikaw, Mr. Morales, next time meron kang gustong i-presenta dito,
dito mo muna ipresenta, huwag niyong ilabas muna kay madam. Ngayon, ako naiintindihan ko kung bakit niya nilabas. Kasi may danger. Diba? Ang danger ay this amounted to a threat to his existence. And so, nilabas niya para kasi between the two, pagalitan siya ni Senator Bato, kasuhan siya ng Anti-Wiretapping Act, or ma-deter yung mga taong may interest na mapahamak siya, mas malaki yung mas malaki, mas mabigat, mas may weight naman yung deterrent effect ng paglalabas niya. Ngayon, if he had known, kasi hindi niya alam na pinipeke pala siya nitong si Picoy eh. Pero if he had known na pinipeke siya nitong si Picoy, edi hindi na niya yan nilabas, or if late na rin niya nalaman or meron siya ng idea na gano'n, dapat inuna niya yung sa Senado. Sabi ni Bambela, palusot lang yon. Well, right now, he lied. Pwede ba dyan ang test kit instead na full process laboratory blood test? Ang binibigay naman ng laboratory, test kit din eh. Pero kung ikaw yung self-administered test kit, hindi. Kailangan may lab na mag-a-attest. Sabi ni Mondragon, sabi ni Picoy, di niya alam na nasa bahay si Romy nung tumawag siya, tapos sasabihin niya, pinapasakay lang niya yung dalawa. Doon pa lang na-contempt na dapat si Picoy sa pagsisinungaling. Yep. Well said. Sabi ni Bad, ay, ayoko nga, mapahamak nila, ba't hindi ikaw? Sabi ni Badong Aratiles, takbo ka na, attorney, volunteer na kami mangampanya sa inyo. Ikaw kaya, grabe kayo magturo. Saya-saya dito sa social media eh. Sabi ni Brutal Noodles, may nilabas si Senator Lacson about Morales and Victor Corpus, like how they work together. What's your take? Hindi ko pa nakikita, so I'll have a take when I actually see it. RG says, maalinsangan na hapon. Sobrang init ng nagaganap sa Senate hearing, mukhang si Jinggoy at iba pang mga senador parang wala na sa hulog. Bukod tanging si Senator Bato lang talaga ako may tiwala, BBM resign. Ako, but I think kasi masyadong lawyerly yung language. Tama yung, most of what Chis Escudero said is correct and true. I know you don't like him, but a lot of what he said is true. Tama naman. Maayos magtanong si Chis. And kailangan natin ng ganun eh. Parang si Cheese kasi para sa akin, siya yung reality check dyan eh. Hindi ako agree with other things. Pero tama siya. Hindi ako agree yung dami-dami naman natin pinapatawag. Para sa akin, bahala si Bato. Si Bato mag-decide kung sino papatawag niya, sino hindi. Ayoko yung parang ano yun, free pass na lang si E.S. Ochoa. Parang ano yun, ang laki-laki ng sinalag niyang kaso dito pagkatapos kailang yon. Hindi. Okay. Sabi ni Bear, dahil pa pala ng work applicant ang blood testing ng mga tatakbo sa government, sa amin blood ang kinukuha. O kita mo? Ay, nako, may mga pumapasok pa na na spammers. Tanggalin ko lang. Yun. Ay, ano ba yan? Binlock ko na grabe, may nagsispam talaga. Okay, so
Ay, grabe. Grabe mag-spam. Okay. She was correct in pointing out things, sabi ni Eric Mack. Sabi ni Sir Amik, second the motion si Badong Aratiles Vlog. Diyos ko. Pwede ko namang unahin yung drug test. Ngayon pa lang, pwede na tayo magpa-drug test. Sabi ni AGR, kawawa sobra si Morales, crusader siya, kaya he got into trouble with his superior sa PIDEA. Ako, I don't want to make him a saint. Okay? Kung meron siyang mga ginawa in the past, para sa akin, kaya kong tanggapin. Para sa akin, kahit sabihin, kasi tignan nyo ha, inaano nyo dinideify nyo masyado nyong binibuild up. Tao siya. Okay, tao nagkakamali. Para sa akin, later on, mamaya makonvict yan kayo din. So, sa akin, ang importante, yung pagtestigo niya dun sa authenticity ng dokumento na hindi mabuwag ng PIDEA. Para sa akin, totoo yun. Totoo na na humingi siya ng investigasyon, totoo na sinalag ito. That's all that counts. Everything else is irrelevant. Diba? Para sa akin, o kung nagnakaw siya, that doesn't mean he's lying on this one. If he lied in another case, it doesn't mean he is lying on this one. Okay, ang procedure dito, the issue here is whether or not that document exists, whether or not that document is real, whether or not the incidents pertinent to that document happened. Kung 16 years old siya, tapos nandaya siya sa math test niya, kailangan pa ba natin ilabas yan? Relevant pa ba yan? Kasi what you're saying is that it goes into his character. O sige, but that's very low. It doesn't say whether or not he did it at this time. Evidence of whether or not he did it at this time is an eyewitness saw him do it. He identifies the document that he submitted, evidencing that he had taken a statement from an informant. That request for investigation indicates na may informant, may naka-attach yung mga yan. So those things exist. So what? You don't have to make him a saint. He doesn't have to be an angel to be able to testify on that. You don't have to say na, bayani yan, crusader yan, anything ganyan. Kasi they will keep trying to, as long as you make that an important aspect of this hearing, yung kalaban will just keep attacking that part. Kaya vulnerable tayo sa mga ganyan. Kasi iniisip niyo, nagka-count pa yung character, whether or not it happened lang. Yun lang ang issue. Even an angel would take down the testimony and submit it for investigation. Diba? Hindi kailangan yan. And if people see you doing that, kaya tinitira ni Senator Jinggoy. Alam niya na ang mga nanonood, vulnerable, makukonvince tayo pag sinabi nilang, ginawa mo to, ginawa mo to, ginawa mo to. What if later on, makonvict siya with in any of those cases that are still pending? I wouldn't be surprised kasi baka, alam niyo na, it could happen, but I'm not saying that it will. But what if? Magbabago ba yung tingin ninyo sa kanya? Para sa akin, ang tingin ko lang is whether or not he executed that document at kung totoo na mayroon siyang informant at yung informant may knowledge and all of these things happen. Kung may kaso siya? Yes, sabi ni Noel, kung may deposition, may notarial record, pwede bang ipabuklat yan? Ang worry ko dyan, kasi kung notarized, we haven't seen the informant's deposition. So, hindi natin alam kung ninotaryo yan o kung ito ay sworn under oath by one of the agents who is authorized to give to administer oaths. Sa NBI kasi, yung ibang mga agent sa kanila is authorized to administer oaths. So, kung merong ahente dyan sa PIDEA na authorized to administer oaths, yung record will still be the same kind of record. It will still be either a PIDEA record, which they probably junk,
because hindi naging kaso. Yan, magkaka-notarial record kung may notary public that was involved. So, humarap ba yan sa notaryo publiko? Hindi natin alam. So, yun yung may butas doon. Ako, the reason it wasn't being given any importance is because mismong si Picoy na yung nagsasabing hanash lang lahat yun. Nawalan siya ng credibility kasi si Picoy yung nagsabi niyan eh. Sabi ni Jean Tarek, don't focus on JM, focus on the issue. Bakit siya andun? Kasi it's time na malabas yung real and corrupt na gobyerno. Correct, Jean Tarek? Sabi ni Nerds, at the end of the day, it all boils down to the authenticity of the document. And so far for me, nag-i-exist yan. Di character ni Morales. Correct. Uwe, karakter ni Morales. Kahit sabihin mo pang kung anong klaseng tao yan. Sabihin mo na may sungay, may buntot, may lahat. Pero hindi nila matibag yung dokumento at saka yung testimonya on that one. O, paano yan? Diba? Doesn't matter. Kahit pa makonvict siya. Nilalabas nga ni Senator Jinggoy yung kanyang administrative dismissal. Para sa akin, so what? And that's how we should see anything. So even a clock is correct twice a day, di ba? So, sabi ni Billy Tuleng, totoo yung documents dahil windang lahat ng mga korap, wala man lang nag-counter sa dokumento, hindi attack yung may alam. So, natawa naman ako, you are something, as if you are something, but I am everything. Si Sel Santiago, okay yan when he was heading the PIDEA. But, may nakita akong news item na hindi siya pinatuloy ni-reappoint ni Presidente Duterte dahil may issues siya. When? Okay, so gusto niya to talk about the character of Mr. Morales. That also opens up a discussion about his own character. So, naiinis ako kay Senator Jinggoy kasi okay na retired na si Senator si Sir Santiago. He retired, okay na siya, tahimik na yung buhay niya and all that. Exciting yung buhay niya nung PIDEA yan May mga issues sa kanya, yes, definitely. So I wish na hindi na lang siya pinaano doon because sa totoo lang that rant was cringy. For me, ewan ko, kayo ba, hindi ba kayo napag-cringy? Ito pa, Senator Villar. Anong kaisa-isang hiningi ni Senator Villar? Pumasok siya doon, umupo. At anong sabi niya? Get the criminal records of everyone. Ang kilay ko. Diba? Oh, really? Bakit? Significant yan? Kasi nakakasuka. Paulit-ulit na sila. Hindi, may record yan Hindi, ito yan. Say it so many times. Alam niyo, yung pagkakamali ni Senator Jinggoy. Inulit-ulit niya yung mga records ni Mr. Morales. Nagsawa tayo and now it doesn't matter anymore. Kaya nung dumating na si Senator Villar, ano sabi niya? I want the criminal records of everybody. Nakasabi lang di ba? Sabi ni Ford, problema doon sa hanash, bakit night before pinag-usapan na nila yung James Lam na may balak. Remember, he was warned, don't mention names, na sabi na di nakausap mo kagabi ng agreement ko, etc. Yeah, yun na nga Hindi tugma yung kanyang hanash na, invento ko lang yan.
Para sa akin, one of two, ano lang yan. O sige, kung invento mo talaga yan, ang sama-sama mong tao, yung manipulative freak. I take that back, I'm sorry. That should, he was manipulative. It not a proud moment in our history. Oh my gosh. Sabi ni Destroy DDGPH, na-shock po talaga ako kanina about blood test na sinabi, lalo na yung kay, na high blood talaga ako kay Jinggoy sa oras na yon. Sa akin lang po kahit anong kaso haharapin ni Morales later on, nasa kanya na yan. Ang importante noong 2012, nausap na documents. Sabi ni, way I see it is, I apologize for my previous outburst. Maski anong hanap nila ng original documents, di na nila makikita yun. Doon nakapin si Senator Jinggoy. Wala daw ebidensya plus zero credibility daw. Based sa mga cases ni Mr. Morales, di siya judge para sa ganyan. Kaya na-overlook nga niya na yung testimonya plus the soft copy is still evidence. Ngayon, yung bigat ng ebidensya, yun ang atakihin niya. Kaloka naman siya. Sabi ni Edita, ito naman si Jinggoy, feeling niya guardian of morality. Di naman siguro. Siya kasi yung mga kaso lagi ni Morales binabanggit. Ayun, nasabihan tuloy siya ni Morales na siya nga convicted eh. Sabi ni Noel, looks like PDA is shaken up again. Just like before, kaya lumabas na lahat ng mga ex-DG ni PDA. Oo nga, no? Lahat na halos ng mga DG nandun. Incredible. Okay, since 1 hour pa lang naman, para dun sa mga nasa TikTok, uulitin natin. Ay, hindi na, dami nang nag-join. Sorry, sige na nga, tutuloy-tuloy na natin yan. Hindi nga need ng model. Hi kay Damon.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!